Hello mga bata! Handa na ba kayo sa isang nakatutuwang paglalakbay? Ngayong araw, may bubuksan tayong espesyal na aklat. Hindi ito basta aklat lang ha, ito ay isang mahiwagang aklat. Sa bawat pahinang mabubuksan, may kwento, aral, at baka may kunting sorpresa pa. Kaya, buksan ang isipan, itikom ang bibig, at ihanda ang mga tenga dahil ang kwento ay magsisimula na. Ito ay pinamagatang Si Matt at ang Mahiwagang Aklat na isinulat ni Ginang Girlie T. Oliver. Sa isang nayon, ay may batang ang pangalan ay Matt. Siya ay 8 taong gulang at nasa 3 baitang. Masipag na bata naman si Matt. Kahit nga sa gawaing bahay, ay maaasahan ito ng kanyang mga magulang. Ngunit, may isang bagay ang ayaw niya at hindi siya interesado. Ito ang pagbabasa ng aklat. Isang araw, pagpasok niya sa paaralan, ay naatasan si Matt ng kanyang guro na basahin ang isang kwento. At kinabukasan, ay muling niyang ikukwento sa harap ng kanyang mga kaklase. Matt, gusto kong basahin mo ang kwentong Ang Alamat ng Pinya. At bukas, muli mo itong ikukwento sa harap ng iyong mga kaklase. Dapat mong isaalang-alang ang mga elemento ng kwento upang maisalaysay mo ng maayos ito. Iyan din ang magiging basihan ko ng pagbibigay ko ng marka sa iyo. Ma'am, maaari po ba na iba na lang ang ipagawa niyo sa akin? Kahit po ano ay gagawin ko. Huwag lamang po ang magbasa ng kwento o ng aklat. Hindi maaari, Matt. Kung ano ang nakaatas na gawain sa iyo, ay yun ang dapat mong gawin. Hindi ka ba nasisiyahang magbasa ng mga kwento? Marami kang matututunan sa pagbabasa nito, hindi ba? Walang nagawa si Matt kundi sundin ang kanyang guro. Kung hindi, malamang na wala siyang marka at baka bumagsak pa siya. Ayaw niyang mangyari iyon. Hay, ano ba yan? Bakit kasi sa akin panapatapat ang muling pagkukwento? Nakakatamad kayang magbasa at lagi akong inaantok. Ni hindi pa nga ako makatapos magbasa kahit isa nito eh. Mas gusto ko pa ang gumuhit kaysa dito. Sa silid-aklatan, ay nag-umpisa ng maghanap si Matt ng kwentong kailangan niyang basahin. Sa paghanap niya, ay may aklat siyang napansin. Isang aklat na kakaiba dahil sa kulay nito. At parang tinatawag siya upang kunin siya nito. Biglang nagsalita ang aklat at tinawag ang pangalan niya. Sa pagkabigla, ay biglang napasigaw si Matt. Wow! Sino ka? Ba't ka nagsasalita? Nananaginip ba ako? Sabay tapik sa kanyang pisngi. Ngunit, patuloy pa din sa pagsasalita ang mahiwagang aklat. Hello, Matt! Kamusta ka na? Handa ka na bang basahin ako? Sa pagkatakot, ay dali-daling tumakbo palabas si Matt ng silid-aklatan at umuwi. Nakahinga ng maluwag si Matt nang makarating siya sa kanilang bahay. Nagpahinga na siya sapagkat pagod na pagod siya sa pagtakbo. Nang muling magsalita ang mahiwagang aklat na biglang lumabas sa loob ng kanyang bag. Ikaw na naman? Paanong napunta ka dito? At saka, bakit ka ba nakakapagsalita? Natatakot na tanong ni Matt.
Ako si Pat, ang mahiwagang aklat. Narito ako upang tulungan ka dahil alam kong hindi ka interesado sa pagbabasa ng aklat. Gusto kong ipakita sa iyo ang kahalagahan ng pagbabasa nito at anong hiwaga ang meron sa likod ng mga kwento. Paano mo naman ako matutulungan? Pumikit ka at dadalhin kita sa loob ng aklat na ito. Makikita mo ang hiwaga sa mga kwento. At pumasok na nga si Matt sa loob ng aklat. Doon ay nakita niya ang iba't ibang karakter sa mga kwento. Ang lahat ay nakangiti sa kanya. Nakita din niya ang mga naggagandang kasuotan ng mga ito na animo ay kumikinang, mga hayop na nagsasalita at napakagandang kapaligiran na punong-puno ng hiwaga. Manghang-mangha si Matt sa kanyang mga nakikita at nasabi niya sa sarili na, Ang sarap sigurong basahin ang bawat kwentong narito at malaman kung ano ang mga mahahalagang pangyayari at hiwaga na nakapaloob dito. at sinabi niya sa sarili niya na simula ngayon ay magbabasa na siya ng aklat at mga kwento. Pagkasabi ni Matt ay biglang bumalik siya sa kanilang tahanan at doon ay nakangiti pa din siya habang inaalala niya ang mga nakita niya sa mahiwagang aklat. Kinabukasan, "Magaling, Matt! Napakahusay ng iyong muling pagkukwento. Mukhang binasa mong mabuti at pinag-aralan ang bawat detalye ng kwento. Naibigay mo ang mga tauhan, tagpuan, at mahahalagang pangyayari ng maayos. Binabati kita." Masayang-masaya si Matt sa sinabi ng kanyang guro. At mula noon ay palagi na siyang nagbabasa ng aklat at mga kwento. Ayan mga bata, isasara na natin ang mahiwagang aklat. Pero ang kwento nito ay mananatili sa ating isipan at puso. Sana'y may natutunan kayo at sana napasaya kayo ng ating kwento ngayon. Tandaan, sa bawat aklat ay may bagong mundo na maghihintay. Hanggang sa susunod nating kwento ha! Huwag kalimutang dalhin ang inyong imahinasyon at ngiti. Paalam mo na mga batang masayahin!